Dati po akong Catholic and involved po kami sa mga practices na nakasanayan po with the Catholic Church po. Usually 'pag may Pasko, 'pag may mga special, events, Valentine's, parang special po siya sa family. Yun yung mga time na sinasama kami ng parents namin para mag magpunta po sa church at gumawa ng, mga practices po. Pero ano po kasi kuya, since bata ka pa marami kang curiosity talaga, maraming pumapasok sa isip mo, bakit may gano'n pong ginagawa? Let's say for example yung sa mahal na araw, ilang araw yun, isang linggo na parang meron kang araw-araw na gagawing, pag-aayuno, may mga devotion na kailangan gawin, na hindi ko po fully understand kung bakit. May mga Station of the Cross na binabasa ko dun sa parang guideline nung rosary, na ganito yung gagawin sa station na 'to, ganito yung sasabihin mo, na hindi ko alam kung bakit mo sinasabi ng paulit-ulit. Sa akin po bilang siguro hindi naman sa biniyayaan ako ng ng talino, pero yung curiosity po kasi somehow ano, yun yung way mo para mas magkaroon ka ng knowledge sa mga bagay na hindi mo pa lubusang alam. Eventually, na nakikita ko 'pag mag-i-invite sila na yun nga sisimba, hindi ko rin alam bakit 'pag pupunta ako dun, punuan yung simbahan. Technically nasa labas ako ta's hindi ko naiintindihan bakit ako nasa labas. As a bata, bata talaga parang ang daming tanong and for me, hindi siya totally big deal kasi wala naman pong nagga-guide talaga sa akin. However, ang paninindigan po kasi ng parents ko po ay pinanganak silang Katoliko hanggang sa mawala sila sa mundo ay yun ang kanilang magiging religion, which, I respect naman. Part of my questions as well is bakit tinatawag nating Papa Jesus ang Panginoong Hesukristo while the Almighty God itself is our Father. Parang it's not making sense. So, Parang conflicting siya, conflicting po talaga opo. siya na ang Panginoong Hesukristo daw ay nagkatawang tao na Panginoong Diyos. Sobrang walang basehan para sa akin. Parang sa akin, sabi ko, "O sige, since yun yung nakalakihan, okay." Again, hindi siya big deal dahil hindi nga po ako naturuan na maging, yun yung maging guideline ko hanggang paglaki. Way back 2014, umuwi dito sa Pilipinas yung tita ko at kinasal po sila. And sila po ay member na ng Iglesia ni Cristo. So, we were invited tapos nung nandun po kami sa loob ng ceremony, nung mismong ceremony na, kuya, sobrang solemn na parang hindi ko siya na-witness sa mga kasal na na-witness ko noon. At kahit hindi ko alam yung inaawit ng mga choir members, hindi ko alam bakit ko nararamdaman yung, alam mo yun, parang ang biyaya, at peace lang talaga. And then, nung nagturo na po yung ministro, sobrang, para siyang pumasok sa isip ko na gusto kong ikasal sa iglesia. Normal po sa atin yan, madalas po ngayon, ang pamilya ay hindi talaga, kumbaga magulo, parang hindi po guided ng pananampalataya. Ngayon, parang gusto ko pong mangyari, mabali yun sa future family ko. And sinabi ko po talaga sa sarili ko, gusto kong aralin yung ano ng Iglesia ni Cristo. Parang, ang sarap ikasal sa Iglesia ni Cristo. Ang sarap na makarinig na from the moment na magjo-join kayo bilang mag-asawa at iisa na lang, is guided kayo until magkaroon kayo ng family. Na may binanggit po dun eh, kung paano ka magpapasakop bilang asawang babae, kung paano mo ili-lead or ipo-provide yung family mo bilang asawang lalaki. Sobrang wow. Parang sabi ko, okay, pagkatapos po nun, since sa province nangyari yon, pagbalik ko po dito sa Manila,
sumasamba na ako nang hindi po alam ng parents ko. Since hindi naman ako nag-guidan din, hindi kasi alam ng tita ko po, na-curious ako, eh. Ang alam niya lang umattend ako ng kasal nila. Wala po siyang idea na, ay, Na gusto mong sumamba, na-affect opo, o na may epekto pala sa'kin yung ginawa nung kasal na na-attendan ko. Hindi po niya alam yun dahil after po nilang ikinasal dito, bumalik po sila ng abroad. So, nahiwalay talaga kami, eh, since kami pong pamilya ay nandito sa Manila, ako na po yung nagkusang loob. Bale po ang ano po nun kuya, ang trabaho ko po kasi nun is starting at 9 AM until 9 PM, mall hours siya. Eh, ang mga pagsamba po kasi nun ay 9 AM, tama po ba? Meron ding 6. Kaso po kasi nung panahon po na yun, meron kaming karinderya, family business po namin. Na ako rin yung tumutulong sa parents ko. So, yung from 4 AM to 6 AM, tumutulong ako, namamalengke, lahat-lahat. Igagayak ko yung sarili ko or ihahanda ko yung sarili ko from 7 to 8, papasok. opo, Pero ang ginagawa ko, kina-cut ko yung oras ng 8 to 10 para sumamba ako. gusto mong sumamba talaga. Opo. Para kasi sa'kin kuya, nung mga panahon na yun, sobrang nabanggit ko nga po breadwinner ako and I was 19, 18 years old nung panahon na yun na para na akong pangatlong magulang. So, nung naramdaman ko yung peace nung time na dumalo ako dun sa kasal ng tita ko, pwede pala yun. Mm. Pwede pala yun na kahit 1.5 hour na nandun ka, wala pa ngang 1 hour eh. Nandun ka, mananalangin ka, makikinig ka lang sa sasabihin ng ministro or ng nagtuturo sa loob ng iglesia ni At ang Cristo. sinasabi hindi naman yung salita, Opo, nasa Bible yun lahat. salita ng And Diyos. dun pa lang sa kaayusan kuya, nabanggit ko nga po kanina, una pa lang na 'pag nagsisimba kami nasa labas ako ng church. Nakikita ko halo-halo, ano-ano pinag-uusapan, hindi ko naririnig yung pare. Anong lesson yung makukuha ko after this? Compare doon sa ginawa ko after nung wedding ng tita ko, kailangan kong pumunta dun bago yung oras na tinakda. Nag-ready ka, ano po? Opo. Palibhasa ang uniform ko nun ay dress. Kung okey lang hindi po ako mahahalata ng parents ko na aalis ako o pupunta ako sa pagsamba. And then, eventually, yung tita ko po na kinasal na yun, kinuha niya po ako papunta dun din sa abroad. And dun na po ako nagkaroon ng chance na mas magsuri pa, mas magkaroon ng time na puwede kong tanungin personally doon sa ministro nung malapit na lokal doon sa amin, kung saan man kami nakatira nung sa abroad, para mag-Bible study na din. So, nagtuloy-tuloy na siya do'n kuya, parang para sa'kin parang naging line or path ko talaga siya na mangyari 'yun. Parang nabanggit ko sa sarili ko na siguro nasa tamang panahon ako na matawag, magkaroon ng curiosity na mas magkaroon pa ng knowledge. Meron akong naalala sa Bible po na nakasabi na ang unang susubok sa'yo is yung malapit sa puso mo. It hit me so hard kuya, kasi po parents ko, family ko po talaga, um, sila ang unang nagsasabi sa'kin, ang Iglesia ni Cristo daw, ang tinuturo daw sa amin ay sumuway sa mga magulang, pinaperahan lang daw ako ng Yun Iglesia yung ni mga naririnig Cristo, niyo nga, opo. opo. Whereas para sa'kin sabi ko, alam mo ba na ang pamilya ko po dito ay mga Iglesia ni Cristo. Sila ang tumuturing sa'kin na pamilya dahil malayo po kami, 'pag nasa abroad ka po at nandun ka sa loob ng church, ituturing ka talagang kapatid.